Mga apo at kaibigan sa buhay, hindi ko malilimutan ang araw na yon. Ang kahihiyan, ang hiya, halos ikinamatay ko. Sa mismong araw na inihagis ng aking anak na si Reynaldo at aking manugang na si Marisa ang aking maleta sa labas ng bahay nila, inakala kong tapos na ang buhay ko. Sinabi ni Marisa, ang salita niya ay matalas pa sa kutsilyo. Sabi niya, masyado raw akong set in my ways. Masyado raw akong nakakaistorbo. Sa madaling salita, ako ay basura na, isang pabigat. Ang nakita ko lang noon sa mata ni Reynaldo ay hiya, at pagkatapos ay walang pakialam. Para sa kanila, ako ay isang walang utang na loob na matanda. Hindi nila inalala na ilang taon akong naging ilaw ng tahanan, mag-isang itinaas si Reynaldo. Nagtrabaho ako ng 3 trabaho para lang may maayos silang bahay. Pero sa kanila, wala nang halaga iyon. Nang mamatay ang aking asawa, ang natitira lang sa akin ay 47,000. Ang sabi ni Marisa, figure it out. Walang konsensya. Lumabas ako ng bahay na luhan. Oo. Pero nagkamali sila. Nagkamali sila ng akala. Dahil ang munting lola na sinipa nila palabas, hindi nila alam na nag-iwan ako ng isang trump card. Isang lihim na kakayahan na magko-convert ng mga itinapon ng mga basura sa ginto. Gusto nilang manahimik ako. Gusto nilang mamatay akong walang dangal. Ngayon, binabawi ko ang dangal na iyon. Hindi lang ako nagbalik. Babalik ako na may dalang aral, isang justice na ikukwento nila sa kanilang mga apo. Kung naramdaman mo na naging estranghero ka sa sarili mong bahay, like at share mo ito. At pakiusap, mag-comment ka sa baba. Saan ka nanonood? Kwentuhan mo ako ng iyong kwento. Ang taxi na naghatid sa akin ay dahan-dahang huminto sa tapat ng Sunshine Motel sa kahabaan ng EDSA Extension. Ang pangalan ng lugar ay Sunshine o sikat ng araw. Ngunit ang naramdaman ko ng gabing iyon ay purong kadiliman. Ito ay isang lugar na madalas kong nadadaanan noon kapag nakasakay ako sa aming komportableng sasakyan ni hindi ko ito tinitingnan. Isang lugar na amoy panlinis ng sahig, na hinaluan ng usok ng sigarilyo at luma at basang karpet. Ito ang naging kanlungan ko. Sa loob ng 6 na linggo, iyan ang tinawag kong tahanan. Iyon ang totoo, mga anak. Ang mga unang araw doon ay ang pinakamabigat na parusa na dinanas ko sa buong buhay ko. Hindi ito pisikal na sakit, bagaman sumasakit ang likod ko sa tigas ng kama. Ang sakit ay emosyonal. Ang sakit ay nasa kaluluwa. Nakatira ako sa isang silid na singkitid ng isang aparador. Ang pintura sa pader ay nababakbak na, parang balat ng isang matandang sugatan. Nagkakahalaga ito ng 2,400 piso bawat gabi. Sa 47,000 piso lang na natitira sa aking pitaka, alam ko na bawat araw ay may katumbas na bawas sa aking buhay. Bawat hininga ay parang binabayaran ko. Bawat gabi ay puno ng pangamba. Binibilang ko ang pera ko gabi-gabi. Paulit-ulit, umaasang dadami ito sa himala, ngunit hindi. Pabawas ito ng pabawas. Ang kama ay makitid at maingay kapag gumagalaw ako. Ang kutsyon ay halos kasing nipis ng manipis na tinapay na nabibili sa kanto, at ramdam ko ang bawat spring na tumutusok sa aking likod. Ang pader ay may mga bakas ng lumang panahon, mga mantsa ng tubig ulan na tumagas mula sa kisame. Ang mga baldosa sa banyo ay may mga mantsa na hindi na mawawala kahit anong kuskos, at ang gripo ay tumutulo buong gabi. Tulo, tulo, tulo. Parang luha na hindi maubos. Walang ginhawa dito. Walang dignidad. Hindi ko kailanman inakala na sa edad kong ito, sa edad na dapat ay nagpapahinga na ako at nag-aalaga ng mga apo, matutulog ako sa isang lugar na kailangan kong ikandado ang pinto gamit ang mabigat na kadena para lang makasiguro na ligtas ako. Ito ay malayo. Malayong malayo sa pagiging ilaw ng tahanan na kinagisnan ko sa loob ng maraming taon. Kapag gigising ako sa umaga, sa unang 2 segundo, at ito ang pinakamasakit na parte ng araw ko, malilimutan ko kung nasaan ako. Sa sandaling iyon, sa pagitan ng tulog at gising, akala ko ay nasa bahay pa rin ako ni Reynaldo at Marisa. Akala ko nasa malambot akong kama.
Akala ko, maririnig ko ang tawa ng aking mga apo na sina Emma at Tony na tumatakbo sa pasilyo. Ang mga boses na nagbigay buhay sa akin noong ako ay nalulungkot pagkatapos mamatay ng asawa ko. Akala ko, aamuyin ko ang amoy ng sinangag at kape na inihanda ko para sa kanila tuwing umaga. Ang paborito nilang almusal, ngunit sa halip, ang bumungad sa akin ay ang tunog ng sirang air conditioning unit na parang humihikbi at umuungol. At ang amoy ng luma at amag na kumapit sa bawat sulok ng silid. Walang sigaw ng apo na tumatawag ng lola. Walang naghihintay na almusal ng pamilya. Tanging ako lang at ang mapait na katotohanan. Naiintindihan ninyo ba mga apo? Ang katotohanan na ang sarili kong anak ay nagtatago sa akin. Nagpapanggap na wala akong halaga. Ang katotohanan na ako ay itinapon na parang basahan na hindi na kailangan matapos kong ibigay ang lahat. Ang desk clerk doon ay si Mang Pedring. Isang matandang lalaki na kaedad ko lang siguro, may puting buhok at mababait na mata. Naawa siya sa akin pagkatapos ng unang linggo. Hindi niya kailanman tinanong kung bakit ako nandoon. Alam niya siguro. Tanging ang pagtingin niya sa akin, ang pag-abot niya ng ekstrang tuwalya ng walang bayad, ang nagsabi ng lahat. Sabi niya sa akin isang gabi habang kumukuha ako ng tubig. Hindi po kayo kabilang sa mga karaniwang bisita namin dito, ma'am. Iba po ang tabas ng inyong damit. Iba po ang inyong kilos. Karamihan daw ng mga tumutuloy sa kanila ay mga nagtatrabaho sa konstruksyon na galing probinsya o kaya naman ay may tinataguan na hindi maganda. Ako. Ano ang tinataguan ko? Nagtatago ako sa katotohanan na itinapon ako. Na wala akong halaga sa pamilya ko. Na ang anak na pinalaki ko, na inuna ko bago ang sarili ko, ay mas pinili ang asawa niyang malupit kaysa sa ina niyang nagpalaki sa kanya. Ngunit ang pag-iwas ko sa katotohanan ay hindi nagtagal. Hindi pwedeng magtagal dahil ang sikmura ko ay kumakalam na. May mga umaga na gusto ko na lang sumuko. Bakit pa ako babangon? Wala namang naghihintay? Wala namang nangangailangan? Gusto kong maging mahina. Gusto kong humiga na lang maghapon at hayaang lamunin ako ng lungkot. Gusto kong umiyak at sisihin ang mundo. Sisihin si Reynaldo sa pagiging duwag. Sisihin si Marisa sa pagiging ganid. Sisihin ang tadhana kung bakit ako nagkaganito. Minsan, tinatanong ko ang Diyos, Panginoon, ano ba ang naging kasalanan ko? Nagkulang ba ako sa pagmamahal? Pero sa tuwing lulubog ako sa lungkot, sa tuwing nangingilid ang luha sa mata ko habang nakatingin sa kisame, may isang alaala na bumabalik. Ito ay ang mukha ni Reynaldo noong bata pa siya. 8 taong gulang pa lamang siya noon. Ang araw na iniwan kami ng aking asawa. Ang aking asawa na sinundan ng ibang babae at iniwan akong mag-isa sa bahay na inuupahan namin. Walang-wala. Walang suporta, walang tulungan. Ang sakit noon ay walang katulad. Parang piniga ang puso ko. Pero nung panahong iyon, wala akong karapatang sumuko. Dahil may anak ako. May batang nakatingin sa akin, naghihintay kung kakain ba kami o hindi. Noong panahong iyon, nagtatrabaho ako ng 3 trabaho para lang maitaguyod siya. Naglilinis ako ng mga opisina sa gabi habang tulog ang iba. Nagtitinda sa department store sa araw, nakatayo ng 8 oras, at tumatanggap ng labada at plansa sa bahay tuwing Sabado at Linggo hanggang sa mamaga ang mga kamay ko. Ang pagiging mahina ay hindi pwede noon. Kung kaya kong buhayin si Reynaldo mag-isa sa loob ng 10 taon, kung nakayanan ko ang hirap noon para sa kanya, kaya ko ring buhayin ang sarili ko ngayon. Ang paghahanap buhay ay hindi bago sa akin. Ang hirap ay hindi bago sa akin. Ang nakalimutan ko lang ay kung gaano ako kagaling doon, kung gaano ako katatag, kung gaano katigas ang buto ko. Ito ang lihim na hindi inasahan ni Marisa at Reynaldo. Inakala nilang mawawala ako. Naluluha ako at maghihintay sa kanilang awa sa labas ng pinto nila na magmamakaawa akong papasukin ulit. Pero ang ginawa nila sa akin ay hindi nag-alis ng aking lakas. Ang ginawa nila ay nagbalik ng apoy na matagal nang natulog sa aking puso. Ang bawat luha na pumatak sa unan ko sa motel ay nagdagdag ng gatong sa apoy na iyon. Ang kahihiyan ay naging lakas.
Ang sakit ay naging tapang. Ang pang-aapi ay naging dahilan para bumangon ako. Ang unang hakbang ko ay ang pampublikong aklatan o public library. Doon ay libre ang internet. Libre ang aircon na napakalaking ginhawa sa init ng Maynila. At pinakamahalaga, libreng makita ang mga listahan ng trabaho. Walang kamag-anak na matatakbuhan dahil nahihiya akong malaman nila ang nangyari. Walang kaibigan na mahihiraman. Tanging sarili ko lang at ang Diyos. Sa edad na 60, walang tumatawag para kunin ako. Ang tingin ng iba sa edad ko ay lola na lang, taga-alaga ng apo, hindi empleyado. Pero hindi ako naghahanap ng limos. Naghahanap ako ng oportunidad. Naghahanap ako ng daan. Ang bawat pagtanggi ay nagbigay sa akin ng inspirasyon. Masyado na po kayong matanda, sabi ng isa. Wala na po kaming posisyon para sa inyo, sabi ng isa pa, nang hindi man lang tinitingnan ng resume ko. Wala silang tiwala sa akin? Magkakamali sila. Sisiguraduhin kong magsisisi sila. Ang 47,000 piso ko ay mabilis na nauubos. At alam ko na kailangan kong kumilos ngayon mismo, hindi bukas. Ngayon, ang budget ko ay napakahigpit. Bawat gastos ay kailangang pag-isipan ng 10 beses. Nagbawas ako sa pagkain. Uminom lang ng kape na dala ko, yung 3-in-1 na tinitipid ko ng 2 beses. Ang bawat sentimo ay mahalaga. Isipin ninyo mga apo, ang babaeng nagtayo ng negosyo ng aking asawa mula sa wala. Ang babaeng pinagkaitan ng hininga dahil sa pagtataksil ng sariling dugo. Ay ngayon ay pinagtataguan ng sarili niyang anak habang siya ay nagugutom. Ang pang-aapi na ito ay hindi ko hahayaan na masayang. Ito ay magiging sandata ko. Ang 6 na linggo sa motel na iyon ay hindi lang tungkol sa kaligtasan. Iyon ay muling pag-aaral. Ito ay pag-aalala sa aking dangal o dignidad bilang tao. Nakita ko ang sarili ko na nakahiga sa kama, nagbabasa tungkol sa paggawa ng resume at aplikasyon sa trabaho sa mga librong hinihiram ko. Hindi ako marunong gumawa ng makabagong resume noon, sanay ako sa makinilya. Pero natutunan ko ang computer. Natutunan ko kung paano mag-apply gamit ang internet. Natutunan ko kung paano magpaliwanag ng patlang sa aking kasaysayan ng trabaho nang hindi nagmumukhang kawawa. Tinawagan ko ang ilang dating kaibigan para lang magtanong kung may alam sila. Pero lahat ay mailap. Kapag naririnig nila ang boses ko, nag-iiba ang tono nila. Lahat sila ay may pakiramdam na dapat akong kinupkop ni na Reynaldo at Marisa. Ang tanong nila palagi, bakit hindi ka sa anak mo tumira? Ang bigat ng tingin ng lipunan ay nasa akin. Ang hiya na ako ay pinalayas ay napakabigat dalhin. Pero hindi ko hinayaan na mahila ako pababa ng hiya na iyon. Ang tanging lakas ko ay nakatuon sa paghahanap ng trabaho. Isang trabaho na magbibigay sa akin ng bagong simula. Ang tag-ulan noon ay mabigat. Ang baha sa kalsada ay umaabot sa sakong. Ang paglalakad ko papunta at pabalik mula sa aklatan ay malayo at madalas ay basang-basa ang sapatos ko. Pero bawat hakbang sa baha, bawat talsik ng putik ay nagpapaalala sa akin. Hindi ako hihingi ng tawad, hindi ako hihingi ng tulong. Ako ay malaya, ako ay si Lola Elena. Ang aking anak na si Reynaldo, hindi mo ako sinira. Ginising mo ako. At ang paggising na iyon, ang pagbangon ng isang inang inapi ay magiging masakit para sa inyo balang araw. Ang paghahanap ng trabaho sa Pilipinas kapag ikaw ay lagpas na sa edad na 50 ay parang paghahanap ng karayom sa bunton ng dayami. Mas mahirap pa yata kaysa manalo sa loto. Sa bawat pakikipanayam, nakita ko ang pagdududa sa mata ng mga nagtatanong. Tinitingnan nila ang aking buhok na may uban, ang aking balat na may kulubot. Ang tanong sa mga mata nila ay, kaya pa ba ng matandang ito? Sino nga ba ang kukuha sa isang 60 taong gulang na babae? Ang huling karanasan ko ay ang pag-aayos ng pananalapi ng yumaong asawa ko at iyon ay ilang taon na ang nakalilipas. Sa kultura natin, ang pagiging senior citizen ay madalas na nangangahulugan ng pagiging pambahay na lang, taga-alaga ng apo o tagaluto. Tila ba nawawalan na ng silbi ang utak natin kapag pumuti na ang buhok natin? Masakit man isipin, pero iyon ang katotohanan na hinarap ko araw-araw habang naglalakad sa ilalim ng init ng araw.
Pero hindi ako sumuko. Ang pagsuko ay para sa mga mahihina at pinatunayan na ng buhay na ako ay hindi mahina. Sa ika-4 na pakikipanayam ko sa linggong iyon, pagod na ako. Masakit ang paa ko, gutom at uhaw. Pumasok ako sa Mitchell's Garden Center. Isang malaking tindahan ng halaman na medyo magulo ang ayos. Doon, nakita ko si Tita Sarah Mitchell. Siya ang may-ari, siya ay kasing edad ko rin, marahil ay mas matanda pa ng kaunti. Nakasuot siya ng lumang t-shirt, maong na pantalon at bota. May lupa sa ilalim ng mga kuko niya at putik sa kanyang pisngi. May taglay siyang ugali na diretsahan, walang paligoy-ligoy na agad kong iginalang. Sa totoo lang, siya ay parang ang nakatatandang kapatid na babae na hindi ko kailanman nagkaroon. Nakita ko sa kanya ang isang babaeng lumalaban din. May karanasan ka sa bookkeeping o pag-aayos ng libro? Tanong ni Tita Sara habang naglilipat ng paso ng halaman. Ang boses niya ay puno ng pagdududa, hindi tumitingin sa akin. 20 taon, sagot ko ng mabilis at malinaw. Ako ang humawak ng lahat ng pananalapi para sa contracting business ng aking yumaong asawa, mula sa payroll, tax, hanggang sa inventory. Tumingin siya sa akin, tila sinusuri kung nagsasabi ako ng totoo. Pinapasok niya ako sa opisina niya. Ang opisina ay tambak ng papel, resibo dito, invoice doon, mga kahon na nakatambak sa sulok. Ang hindi ko sinabi sa kanya ay habang nakaupo ako sa magulo niyang opisina sa loob ng 10 minuto habang may kausap siya sa telepono, nakita ko na agad ang 3 paraan kung paano siya nalulugi. Ang utak ko ay parang calculator na kusa na lang gumagana. Una, ang sistema niya sa inventaryo ay magulo. Hindi niya alam kung ano ang meron siya at ano ang wala. Pangalawa, sobra-sobra ang bayad niya sa mga nagsusuplay sa kanya ng pataba at paso. Nakita ko ang resibo sa ibabaw ng mesa. At pangatlo, ang presyo ng paninda niya ay hindi na nabago simula pa noong 2008, samantalang nagtaasan na ang presyo ng lahat. Ang mga papeles niya ay nakakalat na parang dinaanan ng bagyo. At narinig ko sa tawag niya na ang pera na pumapasok ay kulang sa ilang linggo. Alam ko na kaya kong ayusin ang negosyo niya. Ang kailangan ko lang ay ang tiwala. Kaya ko ring gawin siyang kumita muli nang hindi siya nahihirapan. Hindi malaki ang bayad, babala ni Tita Sara. Tinitingnan ako sa mata. 850 piso isang oras. Part-time lang, wala ring benepisyo muna. 850. Iyon ay mas mababa kaysa sa inasahan ko. Sa totoo lang, pang-entry level na sahod iyon. Pero kailangan ko ito. Kailangan ko ng siguradong kita para hindi ko na kailangang umasa sa sinuman. Kailangan ko ng pambayad sa matutuluyan para makaalis na ako sa motel. Kailan ako magsisimula? Tanong ko. Walang pag-aalinlangan, walang reklamo. Hindi ako nag-aalala sa maliit na sahod sa ngayon. Ang gusto ko ay ang oportunidad na patunayan ang halaga ko. Ang gusto ko ay may mapuntahan ako araw-araw. Bukas, 8:00, sagot niya. Iyon ang simula. Naglakad ako papunta sa garden center tuwing umaga, bitbit ang baon kong tinapay. At sa gabi, naglalakad ako pabalik sa motel, masakit ang katawan pero buhay ang diwa. Ang aking unang sweldo ay 13,500 piso. Nang hawakan ko ang sobre ng pera, pakiramdam ko ay nanalo ako sa loto. Tumulo ang luha ko habang nakaupo sa kama ng motel. Ito ang unang pera na kinita ko para sa sarili ko matapos ang mahabang panahon. Pagkatapos ng 6 na linggo na panonood sa aking ipon na parang tubig na umaagos sa butas, ang pagkita ng pera muli ay parang paghinga matapos matagal na pagkakalunod. Hindi na ako nagtagal sa Sunshine Motel. Agad akong naghanap ng malilipatan. Lumipat ako sa isang maliit na studio apartment sa itaas ng Mang Jun's Pizza. 3,500 ang upa bawat buwan. Napakaliit nito. Mainit dahil yero ang bubong. Amoy pizza at bawang lagi dahil sa usok mula sa ibaba. Pero akin ito. May sarili akong susi. Walang makakapagtapon sa akin. Walang makakapagsabi na masyado akong matigas ang ulo o pabigat ako. Ang maliit na kwartong iyon ay naging kanlungan ko. Bumili ako ng maliit na lutuan ng kape.
naglagay ako ng aking ilang litrato ng pamilya sa maliit na mesa. Mga larawan noong bata pa si Reynaldo. Noong mahal pa niya ako, noong nakayakap siya sa akin. Masakit tingnan, pero ayaw kong kalimutan kung bakit ako lumalaban. At bumili ako ng isang halaman para sa bintana, isang maliit na money tree. Kung ito na ang buhay ko, sisiguraduhin kong mabubuhay ako ng may dangal. Hindi ako magpapakita ng kahinaan kahit kanino. 3 buwan na akong nagtatrabaho kay Tita Sara bilang taga-ingat ng libro. Inayos ko ang inventaryo niya gamit ang computer. Kinansela ko ang mga order na doble-doble. Kinausap ko ang mga supplier para ibaba ang presyo. Ang pera na pumapasok ay nagsimulang maging maayos. Nakakahinga na ng maluwag si Tita Sara. Siya ay masaya at nagpapasalamat, madalas niya akong abutan ng merienda bilang pasasalamat. Pero ang tunay na pagtuklas, ang lihim na yaman na babago sa buhay ko ay nangyari sa likod ng tindahan. Isang hapon, habang nagtatapon ako ng basura, nakita ko ang bundok ng mga halaman na itinapon sa likod malapit sa basurahan. Libu-libong piso ang halaga ng mga orchids, ferns, at iba pang mamahaling halaman na diretso sa basurahan. Nakatambak sila doon, parang mga bangkay. Ganyan talaga ang negosyo, paliwanag ni Tita Sara na nagkibit balikat lang nang tanungin ko siya. Ang mga halaman na hindi nabenta sa panahon ay kailangang itapon. Nalalanta na sila, kailangan ng espasyo para sa mga bago. Wala tayong oras para alagaan pa yan. Pero hindi iyon ang nakita ko. Tinitigan ko ang mga halaman. Ang mga dahon ay naninilaw, ang mga sanga ay tuyo, pero ang mga ugat ay kumakapit pa rin sa lupa. Nakita ko ang potensyal. Higit sa lahat, nakita ko ang aking sarili sa mga halamang iyon. Itinapon. Itinuring na basura dahil lang sa tumanda na o hindi na sariwa tingnan. Itinapon dahil kailangan ng espasyo para sa bago. Nagtanong ako, ang puso ko ay kumakabog. Bakit mo itinatapon lahat ng ito? Hindi na mabenta, sabi niya. Luma na, parang patay na. Tama ang dinig ninyo, 47,000. Halos parehas na halaga ng pera na mayroon ako sa pitaka ko noong itinapon ako ni na Reynaldo sa kalsada. Ang perang inipon ko ng ilang taon, kinita ko lang sa ilang buwan ng pag-aalaga ng basura. Iyon ay higit pa sa aking unang buwan ng sweldo bilang taga-ingat ng libro. Nang hawakan ko ang tseke, naramdaman ko ang bigat nito. Pero mas mahalaga kaysa sa pera, nakita ko ang dignidad ko na bumabalik. Kung ang mga halaman na itinuring na basura ay kayang bumalik at maging mas maganda kaysa dati, kaya ko rin. Kung ang lantang dahon ay kayang maging berde ulit, ang puso ko ring sugatan ay kaya ring humilom. Mula noon, naging opisyal ang usapan namin ni Tita Sara. Itatabi niya ang lahat ng hindi mabentang halaman, lahat ng reject para sa akin. Ibabalik ko ang kanilang buhay sa loob ng ilang buwan. At hati kami sa kita kapag nabenta na ito. Hindi ito isang malaking imperyo ng negosyo noong una. Pero akin ito, walang amo na nagdidikta, walang anak na nagpapalayas. Kinikita ko ito sa sarili kong pagsisikap, sa sarili kong pawis at tiyaga. Ang balita ay nagsimulang kumalat sa komunidad ng mga mahilig maghalaman sa aming lugar. Yung lola sa Mitchells? May kamay na ginto yun. Kaya niyang buhayin ang kahit anong halaman, sabi nila. Di nagtagal, tumawag na rin ang ibang tindahan ng halaman sa kabilang bayan. Nagtatanong kung maaari kong kunin ang kanilang mga basura o mga halaman na itatapon na. Pagsapit ng 2 taon, mas malaki na ang kinikita ko sa pagbuhay ng halaman kaysa sa trabaho ko bilang taga-ingat ng libro. Napilitan na akong umalis sa trabaho ko bilang empleyado para mag-focus sa negosyo ko. Lumipat ako sa mas malaking apartment na may maayos na balkonahe at malaking bintana. Sa pahintulot ni Mang June, ginawa kong munting hardin ang paradahan sa likod ng tindahan ng pizza na hindi naman ginagamit. Nilagyan ko ng net para hindi mainitan masyado. Ang pinakamagandang bahagi ng yugtong ito, ang bawat malusog na halaman na nailigtas ko ay patunay na ang pagtatapon sa akin ay hindi nangangahulugang wala akong halaga. Ang ilang bagay at ang ilang tao ay nangangailangan lang ng tamang alaga, tamang atensyon, at tamang tao na makakakita ng potensyal nila.
Ang pag-aalaga sa mga halaman ay naging terapiya ko, parang pag-aalaga sa aking sarili. Bawat usbong ay parang isang bagong simula ng buhay ko. Inakala ni Reynaldo at Marisa na malalanta ako at mamamatay sa gutom. Inakala nila na babalik ako na gumagapang. Pero sa halip, nagpatubo ako ng ugat sa lupa na hindi nila inasahan. Ang dangal ko ay bumalik. Hindi dahil sa awa ng sinuman, kundi dahil sa sarili kong pagsisikap. Ang bawat berdeng dahon ay isang sagot, isang matamis na ganti sa bawat pang-aapi na dinanas ko. Pagsapit ng 3 taon, tumigil ako sa pag-iisip ng maliit. Nagsimula akong mag-isip ng matalino, tulad ng isang tunay na negosyante. Ang paggawa ng pera mula sa basura ay hindi na isang libangan lang o pampalipas oras ng isang lola. Ito ay isang modelo na ng negosyo, isang makina na pwedeng tumakbo ng mabilis. Sa puntong ito, may listahan na ako ng mga naghihintay na garden center. Sila na ang tumatawag sa akin. Lola Nena, puno na ang bodega namin ng reject. Kailan mo kukunin? Ang operasyon ko sa apartment at sa paradahan ni Mang Jun ay halos sumabog na. Wala na akong malakaran sa bahay. Sinisingil na ako ng may-ari ng apartment ng dagdag dahil sa labis na tubig na umaagos sa sahig. Si Mang Jun, kahit mabait, ay napapagod na rin sa mga mamimili na kumakatok sa pizza shop niya, hindi para bumili ng pizza, kundi para magtanong kung maaari nilang bilhin ang mga magagandang halaman sa likod. Kailangan mo ng tunay na pasilidad, Lola Nena, sabi ni Tita Sara sa isa naming pagpupulong habang nagkakape kami isang umaga. Seryoso ang mukha niya. Hindi na uubra ang apartment mo at kailangan mong mag-isip ng mas malaki kaysa sa pagsagip lang ng ilang paso ng halaman. Kailangan mo ng sistema. Alam kong tama siya. Ramdam ko rin ang limitasyon. Pero ang pag-iisip ng mas malaki ay nangangailangan ng pera na wala ako. Ang naipon ko sa bangko mula sa pagbebenta ay nasa 850,000 piso na. Napakalaking halaga para sa isang lola na nagsimula sa wala. Lalo na kung ikukumpara sa 47,000 na sinimulan ko. Ngunit sa mundo ng negosyo, hindi ito sapat para sa isang pangkomersyal na espasyo, pambayad sa renta ng malaking bodega at pasweldo sa tao. Doon ko nakilala si Atenor Eleanor Rodriguez sa sentro ng pagpapaunlad ng maliit na negosyo o Small Business Development Center. Inirekomenda siya ni Tita Sara. Si Atenor Eleanor ay isang matalas, mahusay at eleganteng babae na kayang makita ang potensyal kahit sa malayo. Suot niya ay laging formal pero ang ngiti niya ay mainit. Hindi siya nagbigay ng limos o awa. Nagbigay siya ng pananaw at respeto. Tiningnan niya ang aking mga listahan, ang aking mga resibo, ang aking maliit na kwaderno kung saan ko sinusulat ang kita ko. Tumango-tango siya. Lola Nena, sabi niya matapos suriin ang aking mga numero, tinatanggal ang kanyang salamin. Mali ang tingin mo sa ginagawa mo. Hindi ka nasa negosyo ng pagbuhay ng halaman. Nagtaka ako. Po, ano po ang ginagawa ko? Ikaw ay nasa negosyo ng pag-convert ng basura sa kita. Paliwanag niya, ang mga mata ay nagniningning. Iyan ay ganap na ibang usapan. Ang tawag diyan ay waste management at sustainability. Iyan ang hinahanap ng malalaking kumpanya ngayon. Tinulungan ako ni Atty. Eleanor na makita ang hindi ko nakikita. Hindi lang ako nagliligtas ng halaman. Ako ay lumulutas ng isang malaking problema sa industriya. Ang mga garden center sa buong bansa ay nagtatapon ng milyon-milyong piso na halaga ng paninda dahil hindi nila alam kung paano hawakan ang mga natirang paninda ng epektibo. Wala silang oras, wala silang tao. Ako ang solusyon sa problema nila. Paano kung gawin mong prangkisa o franchise ang proseso? Mungkahi ni Atty. Eleanor. Turuan mo ang ibang tao na gawin ang ginagawa mo. Gumawa ka ng manual. Kumuha ka ng porsyento ng kanilang kita at palawakin mo ang operasyon sa buong bansa. Hindi mo kailangang ikaw ang mag-alaga sa lahat ng halaman sa Pilipinas. Ang ideya ay nakakatakot at kapanapanabik sa parehong oras. Ako, isang 63 taong gulang na babae na walang bahay 3 taon na ang nakakaraan, ay magpapatakbo ng isang pambansang negosyo? Parang panaginip,
Pero ang mga numero na ipinakita sa akin ni Ate Mary Eleanor sa kanyang computer ay hindi ko maaaring balewalain. Pwede akong maging milyonaryo. Ginugol namin ang 6 na buwan sa pagbuo ng plano sa negosyo. Halos araw-araw kaming nagkikita. Magsisimula ako sa isang maayos na pasilidad o bodega sa Millbrook, isang lugar na mura ang upa pero malapit sa syudad. Pagbubutihin ang proseso ng rehabilitasyon, isusulat ang lahat ng hakbang, gaano karaming tubig, anong klaseng pataba, ilang araw bago ibenta ulit. At pagkatapos ay sisimulan kong ipagamit ang pamamaraan sa ibang mga operator sa buong Pilipinas. Ang susunod na hamon ay ang puhunan. Kailangan ko ng pautang sa bangko. Ang aplikasyon para sa pautang sa gobyerno ay 47 pahina ang haba. Puno ng mga terminong Ingles na sumakit ang ulo ko. Muntik na akong sumuko ng 3 beses sa pagpuno nito. Eleanor, hindi ko na kaya to. Matanda na ako para mag-aral, sabi ko minsan. Pero itinulak ako ni Atechi Eleanor. Kaya mo yan, Lola. Sayang ang nasimulan mo. Tinulungan niya akong ipaliwanag sa papel kung bakit hindi ito libangan lang ng isang matandang mahilig sa halaman. Ito ay isang tunay na solusyon sa isang tunay na problema ng kalikasan at negosyo. Dumating ang araw ng interview sa bangko. Kinakabahan ako. Suot ko ang pinakamaganda kong damit, yung damit na binili ko sa ukay-ukay pero mukhang bago. Gang Williams, sabi ng opisyal sa bangko, isang lalaking nakakurbata na mukhang masungit. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang inyong mga pagtaya sa kita ay tila masyadong mataas. Paano nyo nasabing kikita kayo ng ganito kalaki sa basura? Huminga ako ng malalim. Naalala ko ang motel. Naalala ko ang gutom. Naalala ko ang pangmamaliit ni Marisa. Tumindig ako ng tuwid. Lumapit ako sa mesa na may kumpiyansa ng isang taong napatunayan na ang mga tao ay nagkamali. Ginoo, sagot ko ng malinaw. 3 taon na ang nakaraan, nakatira ako sa isang silid sa motel na may mas mababa sa 50,000 piso. Wala akong bahay, wala akong kakampi. Noong nakaraang taon, ginawa kong 10 milyong piso ang kita mula sa 2 milyong halaga ng mga patay na halaman na nakuha ko sa basurahan. Kung nagawa ko yan sa apartment ko lang, isipin niyo kung ano ang magagawa ko kung may tamang pasilidad ako. Ang track record ko ang magpapatunay, hindi ang edad ko. Tumahimik ang kwarto. Tiningnan niya ulit ang papel. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, ngumiti siya ng may respeto. Ang pag-apruba sa pautang na 8 milyon at 400,000 piso ay dumating isang Martes ng Marso. Nang tawagan ako ni Eleanor, napaupo ako sa sahig at umiyak. Pumirma ako ng mga papeles sa opisina ni Ate Eleanor. Nanginginig ang mga kamay ko habang hawak ang ballpen. Ngayon, ako ay responsable sa mas maraming pera kaysa sa inakala ko. Hindi na ito laro. Ito na ang simula ng tunay na paglipad ng Phoenix. Ang ibong nabubuhay muli mula sa abo. At ako ang ibong iyon. Ang pag-apruba ng pautang na 8 milyon at 400,000 piso ay hindi lamang isang tagumpay sa pananalapi. Para sa akin, mga anak, ito ay isang statement. Isang malakas na sigaw sa mundo. Isang patunay na kahit ang isang babaeng 63 taong gulang na itinapon ng sarili niyang pamilya na parang basahan, ay may kakayahang itayo ang sarili niya at lumikha ng isang negosyo na pinagkakatiwalaan ng bangko. Ang pagpirma ko sa mga papeles sa opisina ni Ate Mary Eleanor ay hindi lang tungkol sa utang. Ito ay tungkol sa pananagutan. Sa sandaling lumapat ang ballpen sa papel, naramdaman ko ang bigat, pero hindi ito bigat na nakakababa. Ito ay bigat na nagpapatatag. Ito ang bigat ng aking kinabukasan na ako mismo ang may hawak. Sa loob ng sumunod na 6 na buwan, ang buhay ko ay nagbago ng mabilis, parang isang ipo-ipo. Agad akong nag-empleyo ng 2 tao para tulungan ako. Hindi ko na kaya ng mag-isa dahil sa dami ng trabaho. Ang una ay si Mang Tonyo, isang matandang lalaki na dating retired engineer. Tahimik siya, pero masipag. Magaling siya sa pagkukumpuni ng mga tubo at sistema ng patubig. Siya ang bahala sa irrigation o pagdidilig para hindi mano-mano. Ang pangalawa ay si Gigi, isang bata at masiglang estudyante na naghahanap ng part-time job. Siya ang marunong sa computer. Siya ang gumagawa ng spreadsheet,
sumasagot sa mga email at nag-aayos ng social media namin. Nakakatuwang isipin, isang lola, isang lolo at isang apo. Kami ang bumubuo sa unang team ng kumpanya. Ang pangalan ng kumpanya? Phoenix Plant Recovery. Bakit Phoenix? Dahil ang Phoenix ay isang mitolohikal na ibon na nasusunog at namamatay pero muling nabubuhay mula sa sarili niyang abo. Ganon ako. Sinunog ng sakit, ng pagtataksil at ng kahirapan. Pero mula sa abo ng aking nakaraan, bumangon ako at lumipad. Ang aming slogan o kasabihan, dahil lahat ay nararapat sa pangalawang pagkakataon. Ang kasabihang ito ay hindi lang para sa mga halaman. Ito ay para sa akin. At para sa lahat ng taong nawala ng pag-asa. Mabilis na lumago ang negosyo. Gamit ang pera mula sa loan, nakabili kami ng sapat na shelving o mga estante, libu-libong sako ng potting soil o lupa, at mga espesyal na pataba. Dahil sa tulong at koneksyon ni Tita Sara, nagtatag kami agad ng mga kontrata sa 15 garden centers sa buong 3 rehiyon. Dati, namamalimos lang ako ng halaman. Ngayon, kami na ang hinahabol nila. Ang demand ay lumampas pa sa inaasahan namin. Ang mga garden centers ay tuwang-tuwa. Bakit? Dahil ang mga halaman na dati ay sakit sa ulo nila at gastos ipatapon, ngayon ay nagiging pera pa. At kami? Kami ay masaya dahil ang aming inventaryo ay hindi nauubos. Parang walang katapusang supply ng ginto na kami lang ang nakakakita. Ang bawat araw sa bodega ay puno ng trabaho. Minsan, umuuwi ako na masakit ang buong katawan, puno ng putik ang damit ko, at nanginginig ang mga laman ko sa pagod. Pero bawat gabi, bago ako matulog, hindi lungkot ang nararamdaman ko, kundi satisfaction o kasiyahan. Ang irony o ang kabalintunaan ng buhay ay hindi nawala sa akin, mga apo. Itinapon ako ng aking anak na si Reynaldo at ng asawa niyang si Marisa dahil inakala nilang wala na akong halaga, na ako ay basura na pabigat sa bahay. Ngayon, nagtatayo ako ng isang imperyo ng negosyo batay sa mismong konsepto ng basura. Pinatutunayan ko sa bawat paso na nabubuhay, sa bawat dahon na umuusbong, na walang tunay na walang halaga sa mundong ito kung alam mo lang kung paano tingnan ang potensyal nito. Sa tuwing nakikita ko ang isang halaman na dating patay na ngayon ay namumulaklak na, naaalala ko ang sarili ko sa motel. Naaalala ko ang gabing itinapon ako sa ulan. At sinasabi ko sa halaman, tingnan mo, akala nila tapos ka na. Pero nagkamali sila. Ang tagumpay ng bawat halaman ay parang isang sampal sa mukha ng mga taong nang api sa akin. Ito ang nagbibigay sa akin ng lakas tuwing madaling araw kapag gusto ko nang magpahinga. Ang galit ay naging gasolina. Hindi ko ito hinayaan na sunugin ako. Ginamit ko ito para patakbuhin ang makina ng aking tagumpay. Lumipas ang mga taon. Pagsapit ng ika-5 taon, ang Phoenix Plant Recovery ay lumaki ng lampas sa anumang inakala kong posible noong ako ay natutulog pa sa sahig ng apartment ko. Kami ay nagpapatakbo na ngayon sa 12 rehiyon o states. Mayroon na kaming 47 licensed operators, mga taong tinuruan namin ng sistema at nagbabayad sa amin ng royalty. Ang pangalan ko, Lola Nena o Mrs. Williams, ay naging kilala sa industriya. Hindi na lang kami basta nag-aayos ng halaman, kami ay kinikilala bilang eksperto sa waste management at sustainability solution. Ang mga malalaking kumpanya tulad ng mga higanteng hardware store at Home Depots, isipin ninyo ang mga tulad ng Wilcon, Home Depot o City Hardware, ay nagsimulang tumawag sa opisina ko. Gusto nila akong kunin bilang consultant. Gusto nilang malaman kung paano nila mababawasan ang tapon nila. Pumirma ako ng isang malaking kontrata sa punong tanggapan ng isang malaking kumpanya. Isipin ninyo ang eksena, mga anak. Ang takot, ang sirang babae na itinapon na parang basura 5 taon na ang nakakaraan, ay ngayon ay pinapalipad na sa mga corporate meeting sa Cebu, Davao at Manila. Nakasakay ako sa eroplano, nakasuot ng business suit, may dalang briefcase. Ako, si Lola Nena, ang itinapon, ay ngayon ay tinatanong ng mga CEO at may-ari ng kumpanya kung ano ang dapat nilang gawin. Mrs. Williams, sabi ni Mr. David Chen,
ang direktor ng malaking depo, habang naglilibot kami sa kanilang pinakamalaking tindahan. Ang inyong kwento ng tagumpay ay eksaktong kailangan ng aming industriya. Ang pag-convert ng basura sa kita habang tinutulungan ang kalikasan. Iyan ang kinabukasan ng negosyo. Ngumiti ako ng magalang, nag-a-adjust pa rin sa pakiramdam na ituring bilang isang eksperto sa halip na isang abala. Salamat po, Mr. Chen, sagot ko. Minsan, kailangan lang nating tingnan ang mga bagay at mga tao sa ibang paraan para makita ang tunay nilang halaga. Ang pagbabagong ito ay hindi naging madali. May mga araw na 18 oras akong nagtatrabaho. May mga eksperimento kaming pumalpak at namatayan kami ng maraming halaman dahil sa maling timpla ng gamot. May mga sandali na nagtataka ako kung sumobra na ba ako, kung kaya ko pa ba ito sa edad ko. Pero bawat hamon ay nagturo sa akin ng bago tungkol sa negosyo, tungkol sa aking sarili, at tungkol sa aking tunay na kakayahan. Natutunan ko na ang utak ko ay matalas pa. Ang puso ko ay matatag pa. At ang diwa ko ay hindi matitinag. Pagkalipas ng 5 taon, ang personal kong buhay ay nag-stabilize na rin o naging matatag. Hindi na ako nakatira sa taas ng pizza shop ni Mang Jun. Lumipat ako sa isang magandang 2-bedroom apartment sa historic district ng lungsod. Isa itong tahimik na lugar na may mga puno at lumang bahay. Ang apartment ko ay kumpleto sa isang pribadong hardin kung saan maaari kong subukan ang mga bagong teknik sa pag-aalaga ng halaman ng tahimik. Mayroon na akong kasambahay na tumutulong sa akin sa gawaing bahay, hindi dahil tamad ako, kundi dahil kailangan ko ng oras para sa negosyo. Pero tinatrato ko siya ng maayos tulad ng kapamilya dahil alam ko ang pakiramdam ng minamaliit. Nagkaroon ako ng mga totoong kaibigan. Hindi mga taong nagtitiis sa akin dahil lang sa obligasyon o dahil kamag-anak ko sila. Si Atim Eleanor, si Tita Sara, at 3 iba pang babae na nakilala ko sa book club ay naging sandalan ko. Nagkikita kami linggo-linggo, nagkakape, nagkukwentuhan tungkol sa libro at sa buhay. Sa kanila, ako ay si Nena lang, hindi ang CEO, hindi rin ang kawawang lola. Ang tagumpay sa pananalapi ay nakakahilo kahit sa akin. Ang Phoenix Plant Recovery ay gumagawa na ngayon ng higit sa 100 milyong piso, 100 million sa taunang kita. Ang aking personal na yaman o net worth ay lumampas na sa 50 milyong piso. Minsan, tinitingnan ko ang bankbook ko at hindi ako makapaniwala sa dami ng zero. Nagtatago ako ng detalyadong spreadsheets, hindi dahil sa obsession sa pera, kundi dahil ang mga numero ay kumakatawan sa isang bagay na mas mahalaga kaysa sa luho, independensya, kalayaan. Walang sinuman ang makakapagsabi sa akin kung ano ang gagawin ko. Walang sinuman ang makakapagpalayas sa akin muli. May mga nagtatanong sa akin, Lola Nena, ang yaman mo na, bakit hindi ka pa magretiro? Bakit hindi ka mag-travel sa Europe? Sabi ko, isang hakbang bawat pagkakataon. Pero sa totoo lang, ang susunod na yugto ng plano ko ay hindi bakasyon. Ito ay personal vindication o ang pagbawi ng aking dangal sa paraang hindi nila malilimutan. Ang paghahanap ng bahay ay nagsimula bilang isang praktikal na desisyon. Kailangan ko ng mas malaking espasyo para sa aking opisina sa bahay at para sa pagpapalawak ng aking investment portfolio. Pero natapos ito bilang isang kilos ng purong magandang paghihiganti. Ang Harrison Estate, sabi ni Jennifer Walsh, ang aking ahente sa lupa o realtor, nang banggitin ko na naghahanap ako ng bahay sa Millbrook Heights. Sa Pilipinas, isipin ninyo ito bilang Forbes Park or Bel Air Village. Ito ang lugar ng mga mayayaman at makapangyarihan. Lola Nena, ang bahay na iyon ay hindi na ibenta sa loob ng 40 taon. Ito ang pinakaprestihiyosong address sa buong lungsod. Millbrook Heights, napahinto ako nang marinig ko ang pangalan. Ito ang subdivision o village kung saan laging pinapangarap ni Reynaldo at Marisa na tumira. Ito ang lugar na dinadaanan nila tuwing linggo ng hapon gamit ang kotse, nakadungaw sa bintana, nangangarap ng gising. Sinasabi ni Marisa, balang araw Reynaldo, titira tayo dyan kasama ng mga elite. Habang nakatira sila sa kanilang simpleng bahay na binabayaran pa ng loan, ang bahay kung saan nila ako pinalayas para makatipid sila. Ibinebenta ba?
Tanong ko ng simple, ang puso ko ay bumibilis ang tibok. Opo, pero, nag-alinlangan si Jennifer. Ang presyo po ay 240 milyong piso, 240 million. Medyo mahal po. Tingnan natin, sabi ko. Ang Harrison Estate ay lahat ng inaasahan ko at higit pa. Ito ay isang mansyon. Pero ang talagang nagbenta sa akin sa bahay na ito ay hindi ang kusina o ang aklatan. Ito ay ang tanawin mula sa bintana ng master bedroom sa ikalawang palapag. Dahil nasa mataas na lugar ang Millbrook Heights, kitang-kita mo ang buong bayan sa ibaba. At kung titingin ka ng mabuti, makikita mo ang bubong ng mga simpleng bahay sa subdivision kung saan nakatira sina Reynaldo at Marisa. Tumayo ako sa bintana, nakatingin sa ibaba. Bawat umaga, pagising ko, maaari akong tumingin sa bintanang ito at literal na tingnan sa ibaba ang mga taong tumingin ng mababa sa akin. Ang simbolismo ay napakalakas. Ako na dating nasa ilalim, ngayon ay nasa itaas na. Ang mga may-ari ay nagmamadali, paliwanag ni Jennifer habang naglilibot kami sa wine cellar o imbakan ng alak. Lumipat na sila sa Florida at gusto nila ng mabilisang bentahan o quick close. Humarap ako sa kanya. Cash offer. Sabi ko nang walang pag-aalinlangan, 200 milyon. Isasara natin sa loob ng 2 linggo. Muntik nang mabitawan ni Jennifer ang kanyang briefcase. Nanlaki ang mata niya. Lola Nena, sigurado po ba kayo? Cash? Napakalaking pera po niyan. Ako ay higit pa sa sigurado. Ang Phoenix Plant Recovery ay kumikita ng sapat para bayaran ang mortgage ng madali at ang aking personal na ipon ay sapat para bayaran ang down payment o kahit ang buong halaga ng hindi ginagalaw ang pondo ng kumpanya. Pero higit pa doon, kaya kong bilhin ito dahil pinaghirapan ko ang bawat sentimo nito. Walang minana, walang hiningi, walang ninakaw. Kinita ko ito gamit ang sarili kong talino, determinasyon at pagsisikap. Tinanggap ng mga may-ari ang alok ko sa loob ng 6 na oras. 2 linggo ang lumipas, nakatayo ako sa malaking pasilyo o grand foyer ng bago kong tahanan. Hawak ko ang susi. Ang sahig ay marmol na kumikinang. Ang chandelier sa itaas ay kristal. Sinubukan kong hindi tumawa ng malakas sa absurdity o pagkakabaligtad ng mundo. 6 na taon ang nakalilipas, natutulog ako sa isang masikip na silid sa motel na may mas mababa sa 50,000 piso sa aking pangalan. Umiiyak sa unan na amoy amag. Ngayon, ako na ang may-ari ng pinakamahal na bahay sa buong probinsya. Ako ang itinapon. Ang moving truck ay dumating kinabukasan. Sa totoo lang, ang mga lumakong kasangkapan mula sa apartment ay mukhang katawa-tawa sa loob ng ganito kalaking bahay. Ang maliit kong sofa ay parang upuan ng bata sa laki ng sala. Kailangan kong bumili ng mga bagong gamit, pero iyon ay problema na masaya kong haharapin. Ginugol ko ang aking unang gabi sa malaking back deck o balkonahe sa likod. Pinapanood ang paglubog ng araw na nagpipinta ng kulay rosas at ginto sa kalangitan sa ibabaw ng aking 8 ektaryang lupain. Ang katahimikan ay malalim. Walang ingay ng trapiko, walang kapitbahay na nag-aaway, walang amoy ng pizza. Tanging kapayapaan, espasyo at ang malalim na kasiyahan ng isang layuning nakamit. Tumunog ang aking telepono, isang text mula kay Eleanor. Nakita ko ang paglipat ng titulo sa dyaryo. Napakagaling mong babae. Champagne celebration ngayong weekend. Ngumiti ako at nag-type pabalik. Dalin mo ang pinakamahal na alak. Mag-iinuman tayo para sa bagong simula. Ang hindi ko tinype pero iniisip ko ay ang ilang simula ay nangangailangan ng pagtatapos. At may pakiramdam ako na ang pagtatapos ng relasyon ko kay Reynaldo at Marisa ay magiging napaka-interesante. Bukas, sisimulan ko ang pag-aayos ng bago kong buhay. Ngayong gabi, i-enjoyin ko muna ang tanawin mula sa tuktok. Alam kong hindi magtatagal, malalaman nila, at hinihintay ko ang sandaling iyon. Ang doorbell ay tumunog ng eksaktong 9:17 ng umaga sa isang araw ng Sabado. Ito ay eksaktong 20:04 na oras matapos lumabas sa lokal na dyaryo ang balita tungkol sa paglipat ng titulo ng Harrison Estate sa pangalan ko. Nasa bago kong kusina ako noon. Isang kusinang napakalaki na kaya mong maglaro ng habulan sa loob.
Inaayos ko pa lang kung saang cabinet ko ilalagay ang mga mamahalin kong tasa ng kape nang marinig ko ang pamilyar na tunog ng doorbell. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, dumaan sa marmol na pasilyo at umabot sa akin. Sa pamamagitan ng security monitor na nakakabit sa dingding, dahil oo, ang bago kong bahay ay may security system na daig pa ang bangko. Nakita ko sila. Nakatayo sila sa aking front porch. Para silang mga ahente na nagbebenta ng encyclopedia o insurance na hindi mo kailangan. Pinangunahan ko sila sa pagpasok, dumaan kami sa foyer, nilampasan ang grand staircase at tumuloy sa sala o living room. Ang sala ay may mga bintanang mula sahig hanggang kisame na nakaharap sa hardin at sa swimming pool. Pinanood ko ang mga mukha nila habang nakikita nila ang silk wallpaper, ang mga Persian rugs na gawa sa kamay, at ang mga painting na mas mahal pa sa kotse ng karamihan. Ang ganda ng lugar na ito, bulong ni Tony, lumapit sa bintana. Ma, tingnan mo yung pool, ang laki! Nakatingin din si Marisa. Kitang-kita ko sa mata niya ang calculator na umaandar. Kinakalkula niya ang square footage, ang halaga ng lupa, ang halaga ng mga gamit. Siguradong maluwag dito, sabi niya ng maingat. Masyadong malaki para sa isang tao, hindi ba Lola Nena? Talaga ba? Umupo ako sa paborito kong upuan, isang wingback chair na kulay asol na pelos. Ito ang trono ko. Sa totoo lang, gusto ko ang may maluwag na espasyo. Nakakahinga ako ng maluwag kapag walang mga taong nagpapabigat sa akin. Umupo si Reynaldo sa dulo ng sofa na parang takot siyang madumihan o malukot ang tela. Ma, tungkol sa nangyari 6 na taon na ang nakakaraan. Nais kong malaman mo na marami kaming stress noon. Bagong mortgage sa bahay? Hindi sigurado ang trabaho ko. Si Marisa ay nagtatrabaho ng full-time habang may 2 maliliit na bata. Kaya, natural lang na ang solusyon ay palayasin ang byuda mong ina at gawin siyang homeless pagtatapos ko sa sasabihin niya. Napakalinaw ng luhika ninyo. Akala namin makakahanap ka ng paraan, depensa ni Marisa. Masyado kang magaling, Lola Nena. Masyado kang independent. Hindi namin inakala na sa motel ka babagsak. Tinaasan ko siya ng kilay. Hindi ninyo inakala dahil hindi ninyo sinubukang alamin. Hindi kayo nagtanong, hindi kayo naghanap. Si Emma ay nakatingin sa isang litrato sa side table. Ito ay litrato ni Reynaldo noong bata pa siya, nakaupo sa kandungan ko habang binabasahan ko siya ng libro. Tatay, ang liit mo pa dito, sabi niya. Kinuha yan noong iniwan kami ng lolo ninyo, sabi ko kay Emma. Kaming 2 lang ng tatay mo sa loob ng 10 taon. Nagtrabaho ako ng 3 trabaho para buhayin kami. Hinahatid ko siya sa baseball practice tuwing Martes at Huwebes kahit pagod ako. Sinigurado kong may pagkain siya. Tumingin ako ng diretso kay Reynaldo. Akala ko noon may ibig sabihin niyon. May ibig sabihin niyon, ma, sabi ni Reynaldo ng mahina, nakayuko. Ibig sabihin noon ang lahat, kaya nga nandito kami. Hindi, sabi ko ng matigas. Nandito kayo dahil may kailangan kayo. Ang tanong ay, magiging tapat ba kayo kung ano iyon? O magpapanggap pa rin tayo na tungkol ito sa pagmamahal sa pamilya? Naubos na ang pasensya ni Marisa. Sige, singhal niya. Oo, kailangan namin ng tulong. Nawalan ng trabaho si Reynaldo 3 buwan na ang nakakaraan. Huli na kami sa bayad sa bahay at malapit na kaming palayasin. Kailangan ni Emma ng pera para sa college application. Masaya ka na? Napakasaya, sabi ko ng sarkastiko. Sa wakas, nagsasabi na rin kayo ng totoo. Ngayon tayo nagkakaintindihan. Ang iniisip namin, singit ni Reynaldo, tinitingnan si Marisa na parang pinipigilan itong magalit palalo. Mayroon kang napakalaking espasyo dito at nahihirapan kami sa matutuluyan. Kung pwede sana, gusto ninyong lumipat dito? Hindi ito tanong. Alam ko na ang sagot. Pansamantala lang, mabilis na dagdag ni Marisa. Hanggang sa makahanap si Reynaldo ng bagong posisyon. Siguro 6 na buwan. 1 taon pinakamatagal. Tumingin ako sa paligid ng aking maganda at payapang sala. Tumingin ako sa mga taong nagtapon sa akin noong ako ay naging abala sa kanila. Siguraduhin kong tama ang intindi ko, sabi ko. Gusto ninyong ilipat ang buong pamilya ninyo sa bahay ko dahil naghihirap kayo sa pera.
ang bahay na ito na pinaghirapan ko. Pamilya tayo, ulit ni Reynaldo. Parang ito ay isang magic word na magbubukas ng lahat ng pinto. Pamilya, bulong ko. Iyan ba ang tawag ninyo nang ikinulong ninyo ako sa labas ng bahay? Nang sinabi ninyo na ang paghahanap ng matutuluyan ko ay hindi na ninyo problema? Ang katahimikan na sumunod ay nabasag lang ng tunog ng antik na orasan sa dingding. Tik-tak, tik-tak. Sa wakas, nagsalita ulit si Tony. Ano ba talaga ang nangyari 6 na taon na ang nakakaraan? Bakit walang nagpapaliwanag sa amin? Tumingin ako sa 2 teenager, sa mga apo kong ninakawan ng katotohanan. Maupo kayo, sabi ko sa kanila. Kayong 2, panahon na para malaman ninyo kung anong klaseng tao talaga ang mga magulang ninyo. Ma, huwag, babala ni Reynaldo, akmang tatayo. Itinaas ko ang aking kamay, isang senyas para tumigil siya. Ang awtoridad sa kilos ko ay nagpaupo sa kanya pabalik. Emma, Tony, simula ko, ang boses ko ay kalmado pero matatag. 6 na taon na ang nakakaraan namatay ang lolo ninyo. Ako ay 60 taong gulang noon, biyuda at nagluluksa. Kailangan ko ng matutuluyan habang inaayos ko ang buhay ko. Inimbitahan ako ng mga magulang ninyo na tumira sa kanila. Nakikinig ng mabuti sina Emma at Tony. Seryoso ang mga mukha nila. Sa loob ng 3 buwan, tumulong ako sa pag-aalaga sa inyo. Ibinigay ko ang pensyon ko para sa gastusin sa bahay. Sinubukan kong hindi maging abala. Pero isang umaga, tumingin ako kay Marisa. Nagdesisyon ang nanay ninyo na masyado akong pakialamera. Sinabi niya na kailangan ko nang umalis. Agad-agad. Binalot ng tatay ninyo ang gamit ko sa 2 maleta at inilagay ako sa labas ng pinto. Mayroon lang akong 47,000 piso at walang mapupuntahan. Hindi ganyan ang nangyari, protesta ni Marisa. Nakikialam ka sa pagpapalaki namin sa mga bata, sinasapawan mo kami. Ipinagluto ko sila ng almusal, simpleng sagot ko. At tinuruan ko silang magsabi ng po at opo at salamat. Kung iyon ay pagsasapaw sa inyo, napakababa naman ng pamantayan ninyo. Nalilitong tumingin si Tony. Pero saan po kayo pumunta? Ano pong ginawa nyo? Tumira ako sa isang motel sa EDSA Extension sa loob ng 6 na linggo, sabi ko. Pagkatapos ay sa isang maliit na studio sa itaas ng tindahan ng pizza. Nagtrabaho ako bilang taga-ingat ng libro at taga-ayos ng halaman sa halagang 850 piso kada oras. Ngumiti ako sa alaala. At sa totoo lang, iyon ang pinakamagandang nangyari sa akin. Paano naging pinakamaganda ang maging homeless? Tanong ni Emma. Dahil itinuro nito sa akin na hindi ko kailangan ng sinuman para alagaan ako. Kaya kong alagaan ang sarili ko, sabi ko sabay kumpas sa paligid ng mansyon. At higit pa sa kaya, gaya ng nakikita ninyo. Naiinis na si Marisa. Tumayo siya. Lola nena, tapos na yon, ancient history na yan. Sinusubukan naming mag-move forward para maibalik ang relasyon natin. Hindi, putol ko sa kanya. Sinusubukan ninyong ibalik ang laman ng bank account ninyo. May pagkakaiba yon. Kinuha ko ang aking telepono mula sa bulsa ko. Binuksan ko ang isang mensahe. Ito ay text galing kay Nancy Martinez, isang kaibigan ko na nagtatrabaho sa opisina kung saan ka nagtatrabaho dati, Reynaldo. Tumingin ako ng diretso sa mata ng anak ko. Hindi ka nawalan ng trabaho 3 buwan na ang nakakaraan. Ikaw ay tinanggal o sinibak sa pwesto 6 na buwan na ang nakakaraan. At ang dahilan? Falsifying expense reports, pandaraya sa kumpanya. Namutla ang mukha ni Reynaldo. Paano mo? Marami akong alam, Reynaldo. Patuloy ko. Alam ko na nagbukas si Marisa ng 3 bagong credit cards noong nakaraang taon at inubos ang limit nito sa pagbili ng mga mamahaling damit at pagpunta sa spa. Alam ko na nag-loan kayo ulit sa bahay para bayaran ang bakasyon ninyo sa Italy. Alam ko na hindi lang kayo huli sa bayad, kundi hahatakin na ng bangko ang bahay ninyo sa susunod na buwan. Ang katahimikan sa kwarto ay nakabibingi, kahit ang paghinga nila ay dinig na dinig. Alam ko rin, dagdag ko, at ito ang pinakamasakit, na dumaan kayo sa tapat ng motel ko araw-araw sa loob ng 6 na buwan pagkatapos ninyo akong palayasin.
Alam ninyo kung saan ako nakatira. Alam ninyo kung gaano kahirap ang sitwasyon ko. Pero ni minsan, hindi kayo huminto para magtanong kung okay lang ba ako, kung kumain na ba ako. Napuno ng luha ang mata ni Emma. Tatay, totoo ba yon? Hindi makatingin si Reynaldo sa anak niya. Nakayuko lang siya. Si Marisa naman ay sumabog sa galit. Oo na! Nagkamali kami! Tao lang kami! Nagkamali ka rin naman. Pwede ka namang humingi ng tulong kaysa magtago ng 6 na taon. Tumawa ako ng malakas. Humingi ng tulong? Sa mga taong nagsabing ako ay pabigat? Sa manugang na tumawag sa akin na waste of space? Ibang klase ka talaga, Marisa? Biglang tumayo si Tony. Ang mukha niya ay namumula sa galit. Ang gulo nito! Sigaw niya, basag ang boses. Tatay, sabi niyo lumipat si Lola sa probinsya para maging malapit sa kapatid niya. Sabi niyo ayaw niya kaming makita. Nagsinungaling kayo. Hindi naman sa ganoon, simula ni Reynaldo. Ganon na nga, sigaw din ni Emma. Pinaniwala niyo kami na iniwan kami ni Lola? Naramdaman ko ang halong saya at lungkot. Saya dahil nalaman na nila ang totoo at lungkot dahil nasasaktan ang mga apo ko. May isa pang bagay na dapat ninyong malaman, sabi ko ng mahina, ang huling pasabog. Mga 6 na buwan matapos akong umalis, pumunta ang tatay ninyo sa apartment ko. Napalingon si Marisa kay Reynaldo nang mabilis. Ano? Pumunta ka doon? Hindi mo sinabi sa akin. Hindi niya sinabi? Tanong ko, kunwaring nagulat. Napaka-interesante. Pinapawisan na si Reynaldo. Ma, tama na, please. Gabi ng Martes noon, patuloy ko, hindi pinapansin ang pakiusap niya. Lasing siya at umiiyak. Sinabi niya na miss na niya ako. Sinabi niya na nagsisisi siya. Sinabi niya na gusto niya akong pauwiin. Nagsisinungaling ka, sabi ni Marisa, pero halatang kinakabahan siya. Inilabas ko ulit ang telepono ko at ipinakita ang isang lumang litrato. Kinuhaan ko ng litrato ang sulat na iniwan niya ng gabing iyon. Gusto niyo bang basahin ko ng malakas? Binasa ko ang huling bahagi ng sulat. Ma, patawarin mo ako. Gusto kitang ibalik. Pero nagbanta si Marisa. Sabi niya, hihiwalayan niya ako at ilalayo ang mga bata kapag dinala kita pabalik. Natatakot ako, ma. Patawad. Ibinaba ko ang telepono. Tumingin ako kay Marisa. Pinili ka niya, Marisa. Pinili niyang pasayahin ka at sundin ang kapritso mo kaysa gawin ang tama sa sarili niyang ina. At sa loob ng 6 na taon, nagsisinungaling siya sa inyong lahat tungkol dito para protektahan ang sarili niya at ikaw. Humarap si Marisa kay Reynaldo, galit na galit. Pumunta ka sa likod ko? Sumulat ka pa? Lasing ako noon, katwiran ni Reynaldo. Hindi, sabi ko. Noon ka lang naging matino, iyon ang kinatakutan mo. Umiiyak na ng tuluyan si Emma. 6 na taon, bulong niya. Nawala ang 6 na taon namin kasama ka dahil sa mga kasinungalingan nila. Tumayo ako at inayos ang aking silk blouse. Pero heto ang totoo, sabi ko. Hindi na ako ang babaeng pinalayas ninyo 6 na taon na ang nakakaraan. Ang babaeng iyon ay bali, umaasa at handang tumanggap ng kahit anong mumo ng pagmamahal. Ang babaeng kaharap ninyo ngayon, naglakad ako papunta sa bintana, ay nagmamay-ari ng multimilyong negosyo. Ang babaeng ito ay may mga kaibigan na rumespeto sa kanya, mga empleyado na umaasa sa kanya. Humarap ako ulit sa kanila. Ang babaeng ito ay hindi kailangan ng kahit ano mula sa inyo. Lalo na sa mga taong nagtapon sa kanya at ngayon ay gustong lumipat sa bahay niya dahil sinira nila ang sarili nilang buhay. Katahimikan. So, tanong ni Tony, mahina ang boses. Ayaw niyo na po kaming makasama? Kahit alam niyo na pong nagsinungaling sila sa amin? Nadurog ang puso ko sa tanong niya. Gusto ko ng relasyon sa inyo ni Emma. Kayo ay inosente, mga biktima kayo dito. Tumingin ako kina Reynaldo at Marisa ng matalim. Pero ang mga magulang ninyo, kailangan nilang kitain at pagtrabahuhan ang daan pabalik sa buhay ko. Tumayo si Marisa ng padabog. Kalokohan ito. Pamilya mo kami, Lola Nena. Hindi pwedeng mamili ka lang kung sino ang gusto mo. Panoorin mo ako, sagot ko ng kalmado. Sige, sigaw ni Marisa. Kung gusto mong maglaro, aalis na kami. Halika na, Reynaldo. Mga bata, tara na. Hindi natin kailangan ito. Pero hindi gumalaw si Emma. Hindi rin gumalaw si Tony.
Nakaupo lang sila sa mamahalin kong sofa, nakatingin sa akin at sa mga magulang nila. Sa totoo lang, sabi ni Emma ng mahina pero matatag. Gusto ko pong manatili. Gusto ko pong makausap si Lola nang kaming dalawa lang. Emma, aalis na tayo? Utos ni Marisa. Ayoko, sigaw ni Emma. 16 na taong gulang na ako. Nalaman ko lang ngayon na nagsinungaling kayo sa akin buong buhay ko. Gusto ko marinig ang kwento ni Lola. Ako rin, sabi ni Tony. Sasabog na sana si Marisa, pero hinawakan siya ni Reynaldo sa braso. Siguro dapat bigyan natin sila ng oras, sabi ni Reynaldo ng mahina. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon nakita ko ang pagsisisi sa mata niya. Huwag na huwag kang kakampi sa kanya, bulong ni Marisa ng madiin. Hindi ako kumakampi, sagot ni Reynaldo. Iniisip ko lang ang mga bata. Pinalabas ko sina Reynaldo at Marisa. Bago ko isara ang pinto, sinabi ko ang huling kondisyon. Huwag kayong babalik dito ng walang imbitasyon, sabi ko. Ito ay bahay ko, pribadong pag-aari. Kung magpakita kayo ulit ng walang pasabi, tatawag ako ng pulis para sa trespassing. Ang mga bata ay pwedeng bumisita kailanman nila gusto. Pero kayo? Hindi. Hindi hanggat hindi ninyo naayos ang buhay ninyo nang hindi humihingi ng pera sa akin. Matuto kayong tumayo sa sarili ninyong paa tulad ng ginawa ko. Isinara ko ang pinto sa mukha nila. Ang tunog ng pagsara ay parang musika sa pandinig ko. Bumalik ako sa sala kung saan naghihintay sina Emma at Tony. Niyakap ko sila ng mahigpit. Pwede ba kaming bumalik sa susunod na linggo? Tanong ni Emma habang pinapahid ang luha niya. Kahit kailan ninyo gusto, pangako ko. May 6 na taon tayong hahabulin. Nang umalis sila, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Ganap na kasiyahan, hindi paghihiganti, kundi hustisya. Ang mga taong nagtapon sa akin ay nagmamakaawa ngayon, habang ang babaeng itinapon nila ay nakatira sa luho na hindi nila kayang abutin. Pinatunayan ko na ang pagtatapon sa iyo ay hindi nangangahulugang wala kang halaga. Minsan, ibig sabihin lang nito ay malaya ka na para hanapin ang tunay mong halaga. At minsan, ang pinakamagandang ganti ay ang mamuhay ng marangya at masaya. Tinawagan ko si Eleanor kinabukasan. Kumusta ang pakiramdam? Tanong niya. Tumingin ako sa labas ng bintana, humigop ng kape at ngumiti. Pakiramdam ko, nasa tamang lugar na ako. Sa wakas, ang ilang panalo ay tahimik. Ang panalong ito ay perpekto. Salamat sa pakikinig mga apo. Huminga ako ng malalim. Ang hangin sa loob ng aking mansyon ay tila mas lumuwag, mas presko. Nakatayo ako sa harap ng pinto habang pinapanood ko ang papalayong sasakyan ni na Reynaldo at Marisa. Ang sagot ko sa kanila ay isang matibay at walang pag-aalinlangang hindi. Lumapit ako sa isang paso, hinawakan ng lupa. Hindi sila patay, sabi ko ng mahina, pero may diin. Tumingin ako kay Tita Sara. Natutulog lang sila, Tita Sara. Dormant. Kailangan lang nila ng alaga, kailangan lang nila ng tubig, ng araw, at ng tamang atensyon. Hindi siya naniwala. Tumawa pa siya ng bahagya. Lola Nena, basura na yan, sayang lang sa oras. Kung basura na ito sa inyo, sabi ko, pwede ko bang iuwi? Sayang naman. Sige, sabi niya, kunin mo lahat kung gusto mo. Tulong mo na rin sa akin para hindi na ako magbayad ng hahakot ng basura. Hinayaan niya akong kunin ang 3 truck ng mga itinapong halaman. Siguro, inakala niyang matututo ako ng leksyon tungkol sa realidad ng negosyo na mapapagod lang ako. Ang hindi niya alam, nagbigay siya sa akin ng susi sa aking pagbangon. Ang hindi niya alam, ibinigay niya sa akin ang aking kinabukasan. Ang sikreto ay wala sa libro ng kwenta. Ang sikreto ay nasa mga tinatapon na bagay. Ang mga halaman na walang halaga sa kanila, na itinuring nilang patay na, ay magiging ginto sa akin. Dahil alam ko ang pakiramdam ng itapon, alam ko rin kung paano bumangon at mamulaklak muli. At gagawin ko iyon sa bawat isang halaman na ito. Ang aking maliit na studio apartment sa itaas ng Mang Jun's Pizza ay hindi na mukhang bahay. Unti-unti, araw-araw, ito ay naging isang gubat, isang hardin sa loob ng bahay na puno ng pag-asa. Sa bawat bintana na nasisinagan ng araw, sa bawat sulok na may espasyo,
Sa bawat patag na lugar, mula sa ibabaw ng maliit kong lamesa hanggang sa sahig, ay napuno ng mga paso at mga halaman na sinagip ko mula sa basurahan ni Tita Sara. Kahit ang banyo ay hindi nakaligtas, nilagyan ko ng mga pako at ferns na gusto ng mamasa-masa at mainit na hangin. Para akong natutulog sa gitna ng kagubatan at sa totoo lang, mas gusto ko ito kaysa matulog sa gitna ng kalungkutan. Ang mga halaman na ito, noong una kong iuwi, ay mukhang kaawa-awa. Mukha silang mga sundalong galing sa giyera na sugatan at pagod. Ang mga dahon ay kulay kape, tuyo at malutong na parang chicharon. Ang mga tangkay ay nakayuko na parang sumusuko na sa bigat ng mundo. Dinala ko sila sa itaas, isa-isa, kahit masakit ang likod ko. Bawat paso na buhatin ko, iniisip ko, lalaban tayo, hindi tayo papayag na matapos lang dito. Gumamit ako ng computer sa pampublikong aklatan para magsaliksik ng malalim tungkol sa pag-aalaga ng halaman. Dati, akala ko dilig lang sapat na. Hindi pala. Natutunan ko na bawat halaman ay may lengguwahe. May gusto ng maraming araw, may gusto ng lilim, may gusto ng laging basa, may gusto ng tuyong lupa. Nanood ako ng mga video sa internet. Oo, mga anak. Kahit ako na si Lola Nena na hirap sa teknolohiya ay nanonood ng YouTube. Nakita ko ang mga eksperto na nagtuturo kung paano putulin ang mga patay na ugat, kung paano palitan ang lupa, kung paano kausapin ang mga halaman. Ginugol ko ang aking mga gabi sa pag-aalaga sa mga tangkay na iyon. Pagkatapos ng trabaho kay Tita Sara, diretso uwi ako para gamutin ang mga pasyente ko. Hindi ako natutulog hanggat hindi ko nakikita na maayos ang tubig at ilaw ng bawat halaman. Minsan, inaabot ako ng madaling araw, kinakausap ko sila. Kaya niyo yan, bulong ko habang pinupunasan ng alikabok sa dahon ng isang rubber tree. Huwag kayong susuko. Pinabayaan kayo ng iba, pero hindi ko kayo pababayaan. Sa totoo lang, habang kinakausap ko sila, parang kinakausap ko na rin ang sarili ko. Pinapalakas ko ang loob ko. Ang mga kapitbahay ko, lalo na si Aling Chen na nakatira sa baba na may-ari ng maliit na tindahan, ay inakala na nababaliw na ako. Naririnig siguro nila ang mga yapak ko gabi-gabi. Nakikita nila akong naghahakot ng saku-sakong lupa paakyat sa hagdan na hingal. Ang daming halaman, Lola Nena. Sabi niya tuwing nakikita akong nagdadala ng panibagong paso paakyat. Ang tingin niya sa akin ay may halong pagtataka at awa. Ano bang ginagawa mo diyan? Gubat na yang bahay mo. Inakala niya siguro na nagpapatakbo ako ng kung anong iligal na negosyo o di kaya ay nawawala na ako sa sarili dahil sa katandaan. Pero hindi iyon iligal. At lalong hindi ako baliw. Iyon ay trabaho ng pag-asa. Sa loob ng ilang buwan, habang lumalamig ang panahon at papasok ang Pasko, nakita ko ang himala. Ang pagbabago. Noong una, maliliit na pagbabago lang. Isang maliit na berdeng tuldok sa sanga na dating tuyo. Isang dahon na dating nakayuko na ngayon ay unti-unting tumatayo humaharap sa araw. Ang mga berdeng usbong ay nagsimulang lumabas, parang mga daliri na kumakaway. Ang mga buko ng bulaklak ay nabuo sa mga orchids na akala ni Tita Sara ay patay na. Ang aking studio apartment ay nagiging isang gubat ng malusog at masiglang halaman. Ang hangin sa loob ng bahay ko ay naging presko. Nawala ang amoy ng pizza at usok. Mula sa 200 halaman na kinuha ko sa basurahan, halos 150 ang nabuhay. At hindi lang sila basta nabuhay, namulaklak sila ng bonggang-bongga. Ang mga dahon ay makintab at mataba. Mas malusog pa kaysa noong bago sila, noong nasa tindahan pa sila. Bakit? Dahil inalagaan sila ng may pagmamahal, hindi lang basta paninda. Nang dinala ko ang unang grupo pabalik sa garden center ni Tita Sara noong Marso, pagkatapos ng ilang buwan, hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Ibinaba ko ang mga paso mula sa hiniram kong kariton. Lola Nena, anong himalayan? Sabi niya, nanlalaki ang mga mata. Hinawakan niya ang dahon ng isang fiddle leaf fig, tinitingnan kung totoo ba ito o plastic. Ito ba yung mga tinapon natin? Imposible. Mas maganda pa ang hitsura ng mga ito kaysa noong bago sila dumating galing sa supplier. Sabi ko sa iyo, Tita Sara, sagot ko habang pilit itinatago ang aking ngiti
at ang panginginig ng aking mga kamay sa tuwa. Hindi sila patay. Nagpapahinga lang. Sa loob-loob ko, gusto kong magtatalon sa tuwa. Gusto kong sumigaw. Hindi lang ito tungkol sa pagpapatunay na tama ako at mali siya. Ito ay tungkol sa pagtuklas na mayroon akong talento na hindi ko alam na mayroon ako. Isang layunin na akala ko ay wala na noong pinalayas ako. Akala ko, ang silbi ko lang ay maging ina at asawa. Ngayon, isa na akong manggagamot ng mga halaman. Binili ni Tita Sara ang bawat halaman sa kalahati ng orihinal na presyo. Wala siyang reklamo. Alam niyang mabebenta niya ito ng mahal dahil sa ganda. Sa isang transaksyon lang, sa isang hapon, kumita ako ng 47,000 piso. Si Reynaldo, ang aking anak. Mukha siyang mas matanda kaysa sa huli kong kita sa kanya. Mas marami ng puti sa kanyang buhok sa may sentido. Nakasuot siya ng kulay khaki na pantalon at isang polo shirt na halatang luma na, ang hitsura ng isang tatay na pilit nagpapakapresentableng tingnan kahit pagod na. Sa tabi niya ay si Marisa, ang aking manugang. Nakasuot siya ng designer jeans at isang blazer na sa tingin ko ay mas mahal pa kaysa sa binayad kong upa sa unang buwan ko sa apartment. Ang mukha niya ay puno ng makeup, pero hindi nito matatakpan ang guhit ng pag-aalala sa kanyang noo. Sa likod nila ay 2 teenager na halos hindi ko na makilala. Si Emma, na ngayon ay 16 na taong gulang na. Namana niya ang matalas na tampok ng mukha ng kanyang ina, ang ilong at ang baba, pero salamat sa Diyos, hindi niya nakuha ang malulupit na mata ni Marisa. Si Tony naman, na 14 na taong gulang, ay mukhang mas matangkad na bersyon ni Reynaldo noong kaedad niya ito, noong panahong gumagawa pa siya ng kuta gamit ang kumot at nagdadala sa akin ng bulaklak na pitas sa damuhan. Huminga ako ng malalim. Kinuha ko ang aking oras, hindi ako nagmadali. Naglakad ako ng dahan-dahan papunta sa pintuan. Ang aking mga paa ay walang sapin, damang-dama ang lamig at kinis ng mamahaling marmol na sahig. 6 na taon ng katahimikan. 6 na taon na hindi nila ako kinamusta kahit isang text noong Pasko. At ngayon, nagpakita sila isang araw matapos nilang malaman na mayaman na ako. Ang tiyempo ay napaka-predictable, napakahalata na halos matatawa ka na lang sa kapaligiran. Binuksan ko ang malaking pintuan na gawa sa mahogany, pero iniwan kong nakasara ang screen door. Nagsilbi itong harang sa pagitan ko at ng nakaraan ko. Aba, aba, sabi ko nang may malamig na ngiti. Tiningnan ko sila isa-isa. Reynaldo, Marisa, at mga batang halos hindi ko nakilala. Hinayaan kong maglakbay ang aking tingin sa kanila mula ulo hanggang paa. Napansin ko ang pagkabalisa ni Reynaldo, ang paggalaw ng kanyang kamay sa bulsa. Napansin ko ang pilit ng ngiti ni Marisa. Ano ang dahilan ng hindi inaasahang kasiyahang ito? Ma, ang boses ni Reynaldo ay nabasag ng bahagya. Nabasa namin ang tungkol sa bahay sa dyaryo kahapon. Gusto ka lang naming batiin. Congratulations. Napakaisip naman, sagot ko, pero hindi ko binuksan ang screen door. Hindi ko sila inimbita papasok. Natanggap ko na ang bati ninyo. Mayroon pa ba kayong kailangan? Humakbang si Marisa palapit, suot ang kanyang pamilyar na piking ngiti. Yung ngiti na abot lang sa labi, pero hindi sa mata. Lola Nena, alam namin na hindi naging maganda ang huling pag-uusap natin. Alam namin na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Nagkaroon kami ng oras para mag-isip-isip at napagtanto namin na mali ang naging paraan namin ng paghawak sa sitwasyon 6 na taon na ang nakakaraan. Mali ang paraan ng paghawak? Inulit ko ng dahan-dahan ang sinabi niya, parang tinitikman ang bawat salita. Iyan ba ang tawag natin ngayon sa pagpapalaya sa isang byuda sa gitna ng ulan? Isang simpleng pagkakamali sa paghawak? Gumayaw si Emma sa likod ng kanyang mga magulang. Tumingin siya sa akin, may halong pagtataka. Lola Nena, halos hindi ko na po kayo matandaan, pero sabi ni nanay at tatay, gumagawa daw po kayo ng pinakamasarap na chocolate chip cookies sa buong mundo. Ang inosenteng komento ng bata ay tumama sa puso ko ng mas malakas kaysa sa anumang paliwanag ng kanyang mga magulang. Tama siya. Halos hindi na niya ako matandaan dahil ninakaw ni na Reynaldo at Marisa ang 6 na taon ng kanyang pagkabata mula sa aming dalawa. 6 na taon ng mga kaarawan,
mga play sa eskwelahan, mga kwentuhan bago matulog, at mga sandali ng lola at apo na hindi na namin maibabalik kailanman. Gumagawa nga ako ng masarap na cookies, Hija, sabi ko ng malambing, nakatingin lang kay Emma. Noon iyon. Pagkatapos ay binalingan ko ang kanyang mga magulang at bumalik ang lamig sa boses ko. Bago ako itinapon na parang basura. Ma, please! Nagmakaawa si Reynaldo. Pwede ba kaming pumasok? Pwede ba tayong mag-usap ng maayos? Mag-usap tungkol saan? Tinaasan ko siya ng kilay. Ang maskara ni Marisa ay dumulas ng kaunti, ipinapakita ang tunay na nagkakalkulang babae sa ilalim. Pamilya tayo, Lola Nena. At ang pamilya ay dapat magtulungan at magsama-sama. Lalo na kapag ikinumpas niya ang kanyang kamay sa malaking mansyon sa likuran ko. Kapag may puwang naman para sa lahat, ayan na, lumabas na rin ang totoo. Ang tunay na dahilan ng kanilang pagbisita, ibinigay ng walang preno. Puwang para sa lahat, inulit ko ng may halong pangungutya. Napakaginhawa naman na natuklasan ninyo ang damdamin ng inyong pamilya ngayong mayroon akong 12,000 talampakang kuwadrado na bahay. Noong nasa maliit na apartment ako, wala akong narinig na pamilya tayo. Hindi naman sa ganon, ma, protesta ni Reynaldo. Pero ang mga mata niya ay lumilibot na sa loob ng bahay, tinitingnan ang crystal chandelier na nakasabit sa pasilyo. Namiss ka namin, namiss ng mga bata na magkaroon ng lola. Tumawa ako. Isang tawa na walang halong saya. Reynaldo, anak, pinalayas mo ako sa bahay mo na may dalang 2 maleta at 1 karton. Sinabi ng asawa mo na masyado akong matigas ang ulo at hindi nyo na problema kung saan ako pupulutin. Ngayon, na-miss nyo ako? Ang katahimikan ay humaba. Walang nakasagot. Hanggang sa nagsalita si Tony, ang apo kong lalaki. Tatay, ano pong sinasabi ni Lola? Akala ko po kusa siyang umalis? Tiningnan ko ang 2 teenager. Ang mga inosenteng mukha nila. Ang mga apong ninakawan ng katotohanan. At nagdesisyon ako. Bakit hindi kayo pumasok? Sabi ko sa wakas, binubuksan ang screen door. Hindi dahil tinanggap ko na sila, kundi dahil gusto kong makita nila kung ano ang nawala sa kanila. At gusto kong marinig ng mga bata ang totoo. Hindi ko sila pinayagang lumipat. Hindi ko binuksan ang pintuan ng aking tahanan para sa mga taong nagsara ng pintuan nila sa akin noong ako ay walang-wala. Sinabi ko sa kanila ng diretsyo, walang paligoy-ligoy. Hindi ko kayo kailangan dito. At hindi ko kayo papayagang gamitin ang bahay ko bilang solusyon sa mga problemang kayo mismo ang gumawa. Nakita ko ang gulat sa mukha ni Marisa, ang galit sa mukha ni Reynaldo. Inakala nila na dahil magkadugo kami, dahil ako ang ina, ay bibigay ako agad. Inakala nila na ang pamilya ay isang magic word na bubura sa 6 na taon ng pagpapabaya. Nagkamali sila. Ngunit para sa aking mga apo, para kina Emma at Tony, iba ang aking naging sagot. Bago umalis ang kanilang mga magulang, niyakap ko ang 2 bata. Mahigpit. Ramdam ko ang panginginig ng balikat ni Emma habang umiiyak. Sinabi ko sa kanila ang totoo. Hindi ang bersyon ni Reynaldo, hindi ang mga kasinungalingan ni Marisa, kundi ang buong katotohanan. Sinabi ko sa kanila kung paano ako itinapon, kung paano ako nabuhay sa motel, kung paano ako bumangon. Karapatan nilang malaman kung saan sila nanggaling at kung sino talaga ang mga magulang nila. Lola, pwede ba kaming bumisita? Tanong ni Tony, ang mga mata ay namumula. Kahit kailan, mga apo, sagot ko. Ang bahay na ito ay bukas para sa inyo, pero para sa inyo lang. Pagkatapos, hinarap ko ang aking anak at manugang sa huling pagkakataon. Nagbigay ako ng kondisyon. Isang kondisyon na alam kong mahihirapan silang gawin, pero kailangan nilang matutunan. Reynaldo, Marisa, sabi ko, ang boses ko ay matatag, parang bato. Kung gusto ninyong magkaroon ng puwang sa buhay ko balang araw, may 2 kayong dapat gawin. Una, sabihin ninyo sa mga anak ninyo ang buong katotohanan. Huwag kayong magdadagdag. Huwag kayong magbabawas. Aminin ninyo ang pagkakamali ninyo sa kanila. Tumigil ako sandali para diinan ang susunod kong sasabihin. Pangalawa, ayusin ninyo ang problema ninyo sa pera. Bayaran ninyo ang utang ninyo. Hanapan ninyo ng solusyon ang bahay ninyo.
At gawin ninyo yan nang hindi humihingi ng kahit isang sentimo mula sa akin. Matuto kayong tumayo sa sarili ninyong mga paa. Gawin ninyo ang ginawa ko. Magsimula kayo sa wala kung kinakailangan. Nakita ko ang takot sa mata ni Marisa. Sanay siyang may sumasalo sa kanya. Pero tapos na ang araw ng pagsalo. Ito ang pinakamalaking leksyon na maibibigay ko sa kanila. Ang leksyon ng pananagutan. Nang maisara ko na ang pinto, naglakad ako pabalik sa aking malawak na sala. Umupo ako sa aking paboritong silyon, nakaharap sa malaking bintana na tanaw ang buong bayan. Tahimik, payapa. Wala akong naramdamang pagsisisi, wala ring galit. Ang naramdaman ko ay isang malalim na kasiyahan. Ito ay hindi paghihiganti. Ang paghihiganti ay maingay at magulo. Ito ay katarungan. Ito ay hustisya para sa Lola Nena na umiyak sa motel 6 na taon na ang nakakaraan. Ito ay hustisya para sa inang binaliwala. Pinatunayan ko sa sarili ko at sa mundo na ang halaga ko ay hindi nakadepende sa kanila. Ako ay buo. Ako ay matagumpay. At sa wakas, ako ay malaya. Kinuha ko ang aking tasa ng tsaa, humigop ng dahan-dahan, at ngumiti sa papalubog na araw. Ang buhay, sa kabila ng lahat, ay napakaganda.